Hello, good morning. At dahil Friday nga ito at wala ngang pasok si Ate Mayan, kaya naman nagkayayaan nga kaming mag-ina na lumabas ngayon. Pero bago nga ako umalis ay nagluto nga muna ako ng sinaing na tilapia. At sa pinakailalim naman ay naglagay ako ng tuyong kamyas at yan nga ay yung padala pa ni Inay. Pagkatapos ay inilagay ko na ang tilapia at ang ginawa ko nga dyan yung isang buo ay pinagtatlong hiwa ko lamang. Dahil kapag mga ganitong sinaing nga ang luto sa tilapia ay mas gusto ko nga na medyo maliliit nga yung hiwa, pero kapag mga prito naman ay mas gusto ko na buo. At sa pinakaibabaw naman ay naglagay ulit ako ng panibagong kamyas at naglagay na rin ako ng bawang at sibuyas, asin at suka at pagkatapos niyan ay isinalang ko naman. At bago ko naman ito takpan ay naglagay naman ako ng konting tubig at saka ko nga ito tinakpan at hahayaan ko lang itong makuluan. At habang nakasalang naman ang sinaing na tilapia ay nagtakal na rin ako ng bigas para naman makapagsaing na rin ako. At pagkasalang ko nga dito sa aking sinaing ay muli ko nga binalikan itong aking sinaing na tilapia. At sobrang hilig nga naming magkakapatid sa ganitong luto, yung medyo may sabaw-sabaw na ang tawag nga nito sa amin ay patis. At alam nyo ba na meron nga akong kwento dito sa sinaing na isda. Noong bago-bagong nagsasama yung aking kapatid at yung aking hipag ay nagpaluto nga itong aking kapatid doon sa kanyang asawa ng sinaing na isda. At dahil mahilig nga kami kung tawagin nga sa amin ay patis, ang sabi niya doon sa kanyang asawa ay lagyan mo nga ng patis yung isda. At dahil naging masunuring asawa naman yung aking hipag, ang ginawa nga doon sa isda ay nilagyan naman ng patis. Yung tunay talagang patis, kaya naman nung naluto nga yung isda ay grabe naman ang alat. Ano ba naman ay nilagyan na nga ng asin ay nilagyan pa ng patis. At ang ibig sabihin pala nung aking kapatid ay terha ng konting patis yung isda. At hindi talaga sila nagkaintindihan dahil yung kapatid ko ay Tagalog at yun namang aking hipag ay Bisaya. At pagkatapos ko namang nagluto ay agad na rin naman kaming kumain at gumayak. Pagkatapos niyan ay dumiretso na nga kami kung saan nga yung aming pupuntahan. At hindi pa nga kami nakakalayo-layo ni Ate Mayan ay nakita ko nga itong pang true pillow at nabili ko nga ito ng dalawa, 150. At hindi pa nga pumapasok ang December ay napakarami na nga nang nagtitinda ng mga prutas at ang dami na rin ng mga nagsha-shopping. At halos lahat naman ng mga tinitinda ng mga tao ay puro na lang pampasko, gaya nga nitong mga wrapper, angpaw at yung iba naman ay mga nagtitinda pa rin ng mga Christmas decor. At halos lahat ng karamihan ang nakikita kong binibili ay puro lang siguro mga pangregalo. At pinagkakaguluhan din nila ngayon yung trending na laruan na La BU. Noong mga nakaraang araw nga na bumili kami ni Ate Maya ng wall clock ay napansin ko nga etong mga paper bag na mura lang yung kanyang presyo. Kaya ang sabi ko kay Ate Mayan ay dumaan kami dito at maigi pa ako ay ganito na lang yung aking paglagyan ng mga iraregalo ko. At sa sukat nito ay tamang-tama lang yung ilalagay ko dito. Yung ganitong sukat ay 16 pesos pero para makamura ako ay wholesale nga yung binili ko at nakuha ko naman siya ng 14 pesos ang isang peraso. At sa dami rin ng magagandang design ay medyo nalito nga ako sa pagpili kung ano ngang design yung aking bibilhin, pero isang klase lang din naman na pang Christmas. Buti na lang at mabait yung tindera at sabi niya nga sa akin kung wala nga akong magustuhan dun sa mga naka-display ay pwede naman dito sa baba. At ang sarap lang talagang bilhan ng mga ganitong tinderang mababait. At sa halip na isang dosena lang yung bibilin ko ay ginawa ko na nga itong 2 dosena. At nung wala na nga akong mapiling medyo magandang design ay dito na rin ako pumili sa mga display. At nang makatapos naman kami dito sa mga paper bag ay dumiretso naman kami ng 99 Mall. At habang naglalakad naman kami ni Ate Mayan ay napansin ko nga ang tindahan na to na medyo magaganda nga yung kanilang bag. Magandang klase at hindi nga nagkakalayo sa itsura ng mga tinda sa SM. At kesa naman kako sa pera ang aking ibigay ay mabuti pa ay ganito na lang ang aking ibigay para nga sa ganun ay mas magamit din ang aking pagbibigyan. Yun bang matagal nilang mapapakinabangan dahil kapag pera minsan ay ibinibili lang ng mga kung ano-ano na hindi naman karapat-dapat. At dahil nabili na lahat namin ni Ate Mayan yung mga importante naming bibilhin ay umuwi na rin kami. At noong mga nakaraang araw ay umuwi nga itong si Daddy sa Bicol at ngayon nga ay nakabalik na dito sa Maynila. Sobrang dami nga ng dala-dala niyang pasalubong dahil
gumawa pa nga ng sumang palaspas yung bilas kong si Ate Eva. At ipinadala nga kay Daddy, kaya naman maraming salamat po. At sobrang paborito ko nga ang ganitong suman. At naalaala ko nga yung lola ko dahil nung mga bata pa kami, sa tuwing sasapit ang Pasko ay meron nga kaming ganitong suman. Hanggang sa tumanda na kami ay hindi na nga ito nawala sa amin ang pagluluto ng suman, kaya naman pati si nanay ko ay naging marunong na rin gumawa nito. At ang hindi ko makalimutan ay yung napaka-special ko sa aking lola dahil kapag umuwi ako galing trabaho ay meron nga siyang malaking ginawang suman. At gustong gusto ko rin yung ginagawa niyang sausawa na ang tawag nga sa amin ay minatamis na bao. At sa mga hindi nakakaalam ay yung sinasabi kong matamis na bao ay yung asukal na magkasaklob na buo. At hindi lang sausawa ng suman at kung minsan nga ay ginagawa pa nga namin yung palaman sa tinapay. Masarap din naman siya kahit walang sausawan basta merong kape. At dahil naiibigan ko nga ang sausawang matamis ay dali-dali ko nga ang pinabili ng gata yung aking kapatid. Hindi na rin ako gumamit ng matamis na bao at meron naman kami ditong asukal na kulay brown at eto na nga lang yung aking gagamitin. At dito naman sa isang kawali ay inilagay ko na nga yung asukal pati na nga rin ang gata. At sa pagluluto naman ito ay napaka-simple lang dahil hahalu-haluin mo lang ito hanggang sa matunaw nga yung asukal at walang ibang gagawin kundi ang halu-haluin hanggang sa maging medyo malapot na nga yung kanyang texture. At sa ilang minuto kung pagluluto ay madali naman nga siyang mailuto, kaya naman pagkalutong pagkaluto ay naglagay na nga ako sa isang lagayan. Pagkatapos ay nagbukas na nga ako ng isang peraso ng suman at gustong gusto ko na nga itong tikman. Masarap din naman siya pero para sa akin ay mas the best nga yung minatamis na bao kung yun nga yung gagamiting sausawan. At sa sobrang pagkamis ko nga sa sumang palaspas ay nakaapat agad akong peraso. At napapaisip na rin ako kung magpapaluto ba ako nito sa darating na Pasko. Pagkatapos ko namang mapagbigyan ang aking cravings, yung natitira dito sa kawali ay inilagay ko naman sa isang malinis na lagayan. At may ilang piling ding dalang saging si Daddy, kaya naman tinanggal ko na nga sa sako at dito ko nga siya inilagay sa isang malaking palanggana. At nung matapos ko naman yung saging ay sunod ko naman binuksan ay etong dala-dala niyang cooler. At pagkabukas ko nga nito ay akala ko naman ay kung ano ang laman ay eto lang palang 3 perasong langka at kamoting kahoy. Yung langka ay padala ng aking hipag na si Salve at yung kamoting kahoy naman ay padala ng tita ni Daddy. Kaya naman maraming salamat po sa inyong mga padala. At dito naman sa ubod ng niyog ay seryosong tanungan nitong si Ate Mayan paglabas ng kwarto. Bakit nga daw ba may dalang puno ng saging si Daddy niya? Diyos ko, Marimar, at hindi nga kilala ni Ate Mayan ang ubod ng niyog at ang kilala lang ay puno ng saging. Ikaw kasi, Tito JR, ay bakit nagpadala ka ng puno ng saging? Hanggang dito na lang ang aking mini vlog. Mahal ko kayo at ingat kayong palagi. Thank you for watching. Bye!